Wellman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 971 hanggang 980. Hindi napigilan ni Claire na himukin si Jeric. Jeric, huwag kang magtago ng kahit ano sa iyo. Kung meron man, sabihin mo lang sa amin. Na-curious din si Helene at ang dalawa pang babae. Sabi ni Jeric, pumunta ako sa Mescourt para makipag-ugnayan sa pamilya Cuevas minsan at para sa lahat, maliban sa pakikipagnegosasyon sa punong tanggapan ng Kende Company at Donald Company. Hanggat ang pamilya Cuevas ay hindi ganap na nadurog, patuloy silang lumikha ng gulo para sa amin. Ngunit nagbago ang isip ko, Nohi. Lalong natulala yung apat na babae. Nagbago na ang isip mo. Hindi ka napipirma sa kasunduan o haharap sa pamilya Cuevas. Pipirmahan pa rin namin ito. Mariing sabi ni Jeric. Gusto ko lang turuan ng leksyon ang pamilya Cuevas noong una para hindi sila manggahas na gumawa ng gulo sa Eldoria sa hinaharap at kontra Hinang. Pero nagbago ang isip ko tungkol doon. Ngayon, gusto kong tanggalin ang buong pamilya Cuevas at mawala sila. Nagulat si Claire at ang tatlo pang babae. Sa madaling salita, sisirain ni Jeric ang pamilya Cuevas. Gayunpaman, nang maisip nila ang ginawa ng pamilya Cuevas, naramdaman ng apat na babae na karapat-dapat ang pamilya Cuevas. Ang pamilya Cuevas ay umiral sa Earth Mescourt sa daan-daang taon at may mahalagang posisyon sa mundo ng negosyo ng Mescourt. Hindi lamang mayroon silang mga negosyo sa maraming industriya sa Mescourt, ngunit ang kanilang imperyo ng negosyo ay kumalat din sa buong mundo. Pagkatapos nating lipulin ang pamilya Cuevas, makokontrol natin ang yaman ng business empire ng kanilang pamilya at mapalawak ang ating negosyo. Tumingin si Jeric sa apat na babae at sinabi sa kanila ang kanyang plano. Nagliwanag ang mata ni Claire at ng tatlo pang babae. Nais ng pamilya Cuevas na sirain ang Evermore Group. Kung maaagaw ng Evermore Group ang malaking business empire ng pamilya Cuevas, ang Evermore Group ay agad na magiging isang higanti sa mundo. Hindi lamang nito maaaring pagsamahin ang business empire ng pamilya Cuevas sa Evermore Group, ngunit maaari rin itong baguhin ang single business mode ng Evermore Group mula sa catering business patungo sa iba't ibang negosyo. Kaya naman, sumang-ayon ang apat na babae kay Jeric at sabay-sabay na tumango. Sa 8:00 ng gabi, makikipag-ayos tayo sa CEO ng Kende Company at Donald Company. I'm afraid they'll refuse our cooperation, may naisip agad si Claire at sinabi kay Jeric. Gayunpaman, napakalmado ni Jeric at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala. Tiyak na sisang-ayon ang CEO ng Kende Company at ng Donald Company na makipagtulungan sa amin. Nang makitang siguradong mananalo si Jeric, hindi alam ng apat na babae kung bakit magiging kumpiyansa si Jeric na sisang-ayon sila sa pakikipagtulungan. Gayunpaman, naniniwala din sila sa kakayahan ni Jeric, dahil sa kanilang mga mata, si Jeric ay makapangyarihan sa lahat. Hindi na malayan, gabi na pala. Ang waiter ay nagdala ng isang masaganang hapunan. Hindi nagtagal matapos kumain si Hilmare at ang apat na babae, dumating si Callum. Are you satisfied with the meal, Mr. Agosta and Miss Carter? Nakangiting tanong ni Callum kina Jeric at Claire. Kabanata 972. Sabi ni Jeric, not bad. I'm very satisfied. Mr. Agosta at Miss Carter, malapit na ang oras para sa inyo. Tumango si Jeric. Okay, let's go now. Kapag sila ang pasukan upang makilala ang CEO. Fair na. Napatingin sa kanila si Callum sa sinabi niya. Pagkalabas ng hotel, nakita nila ang marangyang Rolls-Royce na kinuha ni Jeric pagdating niya ay nakaparada sa. Sumakay si Jeric at ang tatlo pa sa Rolls-Royce at umalis. Ang Kende Company at Donald Company ay dalawang internasyonal na higanteng fast food, ngunit sa pagkakataong ito si Jeric at ang iba pa ay pupunta sa punong tanggapan ng Kende Company. Isa itong skyscraper na may daan-daang palapag. Ang opisina ng CEO ng Kende Company ay nasa itaas na palapag ng gusali. Kumatok si Callum sa pinto ng opisina. Kumatok. Mr. Heller, ako si Callum.
Nandito ang mga bisita ko, sabi ni Callum sa labas ng pinto. Pumasok ka. Sa oras na ito, isang malalim at malakas na boses ang nagmula sa opisina. Binuksan ni Callum ang pinto ng opisina at pinapasok si Jeric at ang iba pa. Napakaluwag ng opisina at pinalamutian ng marangyang. Ang mga mamahaling antigo ay makikita sa lahat ng dako sa mga stand at mesa sa opisina. Nakita ni Jeric ang dalawang lalaking nasa edad 40 na nakaupo sa leather sofa sa maluwag na opisina. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na suit at nakatali. Siya ay may dilaw na buhok at isang mataas na fuse, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang isa naman ay nakasuot lamang ng puting sando. Ang kanyang asol na mga mata ay kumikinang sa isang matalim na liwanag, na parang nakakakita siya. Puso ng mga tao sa isang sulyap. Napakalakas ng aura na inilalabas ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Obvious naman na big shot sila sa business world. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-white shirt ay nagpalaki kay Jeric, Claire, at sa iba pa. Pagkatapos, sinabi niya kay Callum, Mr. Yates, dalhin mo rito ang mga bisita. Oo, Mr. Heller. Sinenyasan ni Callum si Jeric at ang iba pa na maupo sa sofa. Mangyaring umupo, Mr. Agosta. Tumango si Jeric at ang iba pa at umupo sa sofa. Nakaupo sa tapat ni Jeric si Mr. Heller, ang lalaking naka-white shirt. Ngumiti siya kay Jeric, let me introduce myself. I'm Stern Heller, the JO of Kende Company. Pagkatapos, itinuro ni Stern ang nasa katanghaliang gulang na dayuhan na nakaitim na suit sa tabi niya at sinabing may nagbabagang tingin, ito si Mr. Ogden, ang CEO ng Donald Company. Bahagyang tumango sina Jeric at Claire bilang tugon. Pagkatapos ay isa-isang ipinakilala ni Jeric ang apat na babae sa CD. Isa-isa ring tumango sina Stern at Ogden sa apat na babae. Matapos makilala ang isa't isa, seryosong tumingin si Stern at sinabi kina Jeric at Claire, narinig ko mula kay Callum na pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa aming dalawang kumpanya. Gusto mo? Sinabi ni Claire, oo, mayroon kaming eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng iyong kumpanya sa Eldoria mula sa paglipat sa pagitan ng pamilya Cuevas. Kayong dalawa sa Evermore Group, ngunit sinabi ni G. Yates na hindi sumang-ayon ang punong tanggapan na ibigay ang mga karapatan sa amin kaya umaasa kaming seryosong isaalang-alang ng mga CEO ang pakikipagtulungan. Mukhang humihingi ng tawad si Stern at sinabi kay Claire, I'm sorry, Miss Carler. Hindi mo nakuha ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng aming kumpanya sa pamamagitan ng formal na paraan, kaya kailangan naming ihinto ang pakikipagtulungan sa iyo. Patawarin mo ako. Hindi na kailangang sabihin, walang magandang resulta sa negosasyong ito para sa kooperasyon. Nakiusap si Claire, Mr. Heller, taos-puso kaming gustong makipagtulungan sa iyo. First I'm sorry, but we can't work with you, mariing sabi ni Mr. Heller. Natarante si Claire. Mr. Heller, hindi mo ba sinabi sa amin na pag-usapan natin ito ng alas 8 ngayon? Bakit hindi mo ito pinag-uusapan ngayon? Alam kong napakahusay ng Evermore Group sa Eldoria, Miss Carter. Sinakop mo pa ang merkado ng Kende Company at ang merkado ng Donald Company. Inimbitahan ka namin dito dahil gusto naming pag-usapan ang pagkuha ng Evermore Group sa iyo, Miss Carter. Kabanata 973. Paano nila mapag-uusapan ang pagkuha ng Evermore Group sa halip na isang kooperasyon? Natigilan si Claire, at medyo nagalit din. 11 nais ni Stern na makuha ang Evermore Group, hindi ba't iyon ay pareho sa plano ng pamilya Cuevas? Diretsyong tinanggihan siya ni Claire. Paumanhin, ngunit ang Evermore Group ay hindi ibinebenta. Pumunta kami sa mess court upang pag-usapan ang tungkol sa eksklusibong mga karapatan sa pamamahala sa iyo, Mr. Heller. Gayunpaman, sina Stern at Ogden, na nasa tabi niya, ay nagkatinginan at ngumiti. Sorry Miss Carter, pero hindi namin ibibigay ang exclusive management rights sa Evermore Group. May isa na kaming partner, nagkibit-balikat system at walang magawa. Walang gana na tanong ni Claire, Mr. Heller, sino pa ang kasama mo?
Ngumiti si Mr. Heller at sinabing, si Miss Carter ba ay gusto siyang makita? Siya ay nasa kumpanya. Maaari ko siyang tawagan. Tapos na. Pagkatapos noon, kinuha ni Stern ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Alice, hilingin mo kay Mr. Cuevas na pumunta sa opisina ko, sabi ni Mr. Heller sa telepono at ibinaba ang tawag. Agad namang naghinala ang apat na babae, dahil narinig nila sa telepono si Stern tungkol sa isang Mr. Cuevas. Kaya naman, hinala nila na si G. Cuevas ay wasla na miyembro ng pamilya Cuevas. Mr. Heller, ito ba si Mr. Cuevas Sean? Hindi napigil ang itanong ni Claire kay Mr. Heller. Sabi ni Stern, hindi siya si Sean. Siya si Cory, ang ikatlong anak ng pamilya Cuevas. Hindi na kailangang sabihin, para kay Claire, walang pinagkaiba sina Sean at Cory dahil pareho silang miyembro ng pamilya Cuevas. Oo naman, ibinigay pa rin ng CEO ng Kenda Company at Donald Company ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala sa pamilya Cuevas. Sabi ni Claire, pero Mr. Heller, inilipat na ng pamilya Cuevas sa amin ang iyong mga eksklusibong karapatan sa pamamahala. Bakit mo ito ibinigay sa kanila? Sinabi ni Stern, Miss Carter, sinabi na sa amin ng pamilya Cuevas na gumamit ka ng mga ilegal na paraan para pilitin silang lumagda sa kasunduan sa paglipat. Bibigyan namin sila ng autorisasyon dahil nakatayo kami sa panig ng hustisya. Tanong ni Claire, Mr. Heller, hindi ka ba natatakot na nagsinungaling sa iyo ang pamilya Cuevas? Dapat hindi nila sinabi sa iyo kung bakit kailangan nilang pumirma sa transfer agreement, di ba? Hindi nila tayo maaaring makipagkompetensya sa amin sa negosyo, kaya inagaw nila tayo at pinilit na pumirma sa kontrata para ibenta ang Evermore Group. Gayunpaman, hindi nila inasahan na ang ating mga tao ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanilang naisip na kasunduan, at sa kanilang pag-aakala ng kanilang kasunduan. Sariling kilos. Gayunpaman, mukhang hindi interesado sina Stern at Ogden sa sinabi ni Claire. Tumingin siya kay Claire at sinabing, siguro totoo ang sinabi mo, Miss Carter, pero pasensya na. Naniniwala lang ako sa sinabi ng pamilya Cuevas. Ang kumpanya namin at ang pamilya Cuevas ay matagal nang magkasosyo. Nang marinig ito, mas nagalit ang apat na babae. Kabanata 974. Sinasadya ba niya? Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ng opisina. Kumatok, kumatok, kumatok. Mr. Heller, ako si Cory. Pwede ba akong pumasok? Sabi ni Cory mula sa labas ng pinto. Nakangiting sabi ni Mr. Heller. Pasok na po kayo. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Cory. Please have a seat, Mr. Cuevas, magalang na sabi ni Stern kay Cory na nakangiti. Tumango si Cory. Salamat, Mr. Heller. Pagkatapos, sinenyasan ni Stem si Claire at sinabi kay Cory. Mr. Cuevas, ito po si Miss Carter. Dapat alam mo kung sino siya. Tumango si Cory. Oo, kahit na ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Miss Carter ngayon, alam ko na si Miss Carter ay may pumipilit sa aking kapatid na pumirma sa kasunduan sa paglipat ng aming mga karapatan. Pagkasabi nito, tumingin si Cory kay Claire at sinabing, Miss Carter, bakit ka ba nagmula sa Eldoria hanggang Mescourt? Sinusubukan mo bang pilitin si Mr. Heller na pirmahan ang kasunduan pagkatapos gawin iyon sa pamilya Cuevas? Sabi ni Claire na may malamig na mukha, Cory, kayo ang nagsimula nito. Kahit na gumawa kayo ng mga paninirang puri para paniwalaan kayo ng ilang tao at bigyan kayo ng eksklusibong mga karapatan sa pamamahala, matatalo pa rin ng Evermore Group ang negosyo ninyo sa pamamagitan ng sarili naming kakayahan. Sa sobrang galit ni Cory ay hindi siya makapagsalita. Ikaw. Tama si Claire. Tama siya tungkol kay Cory at sa pamilya Cuevas. Sa Eldoria, isang malaking bilang ng mga merkado ng Kenda Company at Donald Company na kanilang pinatakbo noon ay ninakawan ng Evermore Group. Ito ay talagang isang malaking pagkawala ng mukha para sa pamilya Cuevas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ngumiti si Cory at sinabi, tiyak na alam mo na binibigyan kami ni Mr. Heller ng eksklusibong mga karapatan sa pamamahala. Kaya, lahat kayo ay labis na nagseselos at ayaw. Kaya, gusto mong gamitin ang iyong mga salita upang pukawin ako.
Hehe, halos mahulog ako sa iyong bitag. Walang imek ang apat na babae. Ito na siguro ang pinaka-walang hiyang taong nakita nila. Mr. Cuevas, magkano ang nagastos mo sa eksklusibong mga karapatan sa pamamahala sa pagkakataong ito? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Jeric, na kanina pa tahimik. Tumangala siya kay Cory at tinukso ito. Medyo mayabang si Cory sa orihinal, ngunit nang bigla niyang marinig ang sinabi ni Jeric, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Oo, gumastos ang pamilya Cuevas ng 10 bilyong dolyar upang mabawi ang kanilang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala. Bilang karagdagan, dati nang binayaran ni Sean ang Evermore Group ng 2 bilyong dolyar. Masasabing halos 10 bilyong dolyares ang nasayang ng pamilya Cuevas dito. Walang alinlangan na sinaksak sila ni Jeric sa puso ng kanyang mga salita. Ikaw si Jeric, di ba? Haha, hindi gaano. Gumastos kami ng 10 bilyong dolyar para pumirma ng bagong kasunduan kay Mr. Heller at Ogden. Kabanata 975. Ngumiti si Cory na parang gusto niyang kainin ng buhay si Jeric. Tumango si Jeric. Talagang mayaman ang pamilya Cuevas. Oo nga pala. Kung ang pamilya Cuevas ay gumastos ng 10 bilyong dolyar para makuha ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ngayon, at pagkatapos ay talunin ng Evermore Group sa merkado ng Eldoria, o kung ang merkado ay ganap na naalis, gagastos ka ng higit sa 10 bilyong dolyar. Speaking of this, ngumiti ng malisyoso si Jeric. Ginoong Cuevas, bakit hindi mo isaalang-alang na ilipat sa amin ang eksklusibong mga karapatan sa negosyo? Maaari ka naming bigyan ng isa pang 2 bilyong dolyar. At least, hindi ka masyadong mawawala. Lahat ng apat na babae ay tumawa. Nang marinig ito, galit na galit si Cory na halos sisabog na ang kanyang dibdib. Jeric, mas mabuting mag-alala ka tungkol sa Evermore Group. Pagkatapos nating mabawi ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala, matatalo natin ang Evermore Group, sumumpa si Cory. Napangiti si Jeric. Hindi naman kami nag-aalala, Mr. Cuevas. Para naman sa pamilya Cuevas, ang pagkapanalo ng eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ay magiging ganap na mawawala ng merkado ng Kende Company at Donald Company sa Eldoria. Gayun din, babagsak ang iyong pamilya Cuevas sa kalaunan. Maaari mong hindi igalang ako at si Mr. Ogden, Mr. Agosta, ngunit hindi mo maaaring maliitin ang Kende Company at Donald Company. Gayun din, maaari kang umalis ngayon. Hindi ka namin tinatanggap dito, masungit na sabi ni Stern, na nakatingin kay Jeric. Si Jeric ay hindi nagalit sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, Mr. Heller, ikaw ang CEO ng kumpanyang ito ngayon, kaya maaari mo akong paalisan ng halos lahat. Naisip mo na ba na kung hindi ka CEO ng kumpanyang ito, masisipa ka rin sa labas? Oo, si Stern ay CEO lang ng Kende Company, at hindi isang shareholder. Si Stern ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Naisip niya, nagpapahiwatig ba si Jeric na piniprito ako ng aking amo? Ito ay agad na ikinagalit niya. Magwala. Umungol si Stern, itinuro ang pinto. Ngumiti si Jeric, tumingin kay Mr. Heller, at sinabing, Mr. Heller, bet ko na mapapaalis ka sa kumpanya sa loob ng 3 araw. Pagkatapos noon ay matikas na umalis si Jeric kasunod si Claire at ang 3 pang babae. Kabanata 976. Pagkaalis ni Jeric at ng iba pa, nagkaroon ng malakas na kalabog sa opisina. Si Mr. Heller iyon, puno ng galit ang mukha. Hinampas niya ang kanyang kamao sa mesa, dahilan para lumipad kung saan-saan ang mga piraso ng kahoy. Ang solid wood table ay direktang nabasag sa isang bowl-sized dent sa pamamagitan ng kanyang suntok. Sinabi ni Jeric na siya ay sisipain sa kumpanya sa loob ng 3 araw. Paanong hindi siya magagalit? Mangyaring huminahon, Mr. Heller. Hindi magtatagal ang pagiging mayabang ni Jeric, at malapit na siyang maging patay, sabi ni Cory kay Mr. Heller na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Tumingin si Mr. Heller kay Cory at nagtaas ng kamao. Mr. Cuevas, ang taong ito ay naglakas loob na sampain ako. Gusto kong mamatay siya sa isang pangit na kamatayan. Huwag kang mag-alala, Mr. Heller.
Sa ginawa niya sa pamilya Curvas, tiyak na mamamatay siyang kawawa si Cory sneered. Lie, he will definitely die miserably, pag-iinis ni Cory. Tama, inayos ni na Mr. Heller at Cory ang pagpupulong kay Claire ngayong gabi para ipahiya si Claire at ang iba pa. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ipapahiya sila ni Jerick sa huli. Hindi kataka-taka na nagalit si Mr. Heller. Tumingin si Cory kay Mr. Heller at sinabing, Mr. Heller, salamat sa pagtulong sa pamilya Cuevas na mabawi ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala. Pagkatapos, nagpasalamat si Cory kay Ogden, at salamat, Mr. Ogden. Bahala ka, Mr. Cuevas, sabi ni Mr. Heller. Mr. Heller and Mr. Ogden, babalik muna ako. I will inform you as soon as I deal with Jerick. Nagpaalam si Cory kay Mr. Heller. Kung gayon ay hihintayin ko ang iyong magandang balita, Ginoong Cuevas, ani G. Heller na kumikinang ang mga mata. Tumango si Cory at lumabas ng opisina. Paglabas ng punong tanggapan ng Kenda Company, sumakay si Cory sa isang pilak na Rolls-Royce. Bilang karagdagan sa driver, mayroong dalawang nakatatandang nakaabo na damit sa kotse. Sinundan ba ng ating mga tao si Jerick at ang iba pa? Tiningnan ni Cory ang batang driver na may malamig na ekspresyon at nagtanong. Sir, naabutan na po ng mga tao natin, mahinang boses na sagot ng driver. Okay, bumalik tayo sa Cuevas Manor, sabi ni Cory. Oo, sir. Umalis ang sasakyan sa punong tanggapan ng Kenda Company. Sa Cuevas Manor, huminto ang Rolls-Royce na kinaroroonan ni Cory sa harap ng isa sa manor sa estate. Bumaba si Cory sa sasakyan at pumasok sa mansyon. Sa sala nakaupo si Zapata, Sean at ang kanyang anak, pati na rin sina Alan at Zed. Si Zapata ay umiinom ng kape. Nang makita niyang papasok si Cory, mahinahon niyang sinabi, Cory, bumalik ka na. Magalang na sinabi ni Cory sa kanyang ama, Opo, ama. Kabanata 977. Umupo ka. Zapata paulimat ang sofa. Pagkaupo ni Cory, nagtanong si Zapata, kumusta ang kasunduan? Napatingin silang lahat kay Cory. Sinabi ni Cory, tulad ng iyong inaasahan, pumunta sina Jerick at Claire kay Mr. Heller para talakayin ang kasunduan sa kooperasyon. Gayunpaman, dahil itinaas namin ang presyo ng mga karapatan, pinirmahan namin ang kasunduan kasama si Mr. Heller ng maaga. Sa makatuwid, sina Jerick, Claire, at ang iba ay walang nakuhang anuman. Ang higit na katawa-tawa ay ang galit na galit ni Jerick na sinumpa niya si Mr. Heller, sinabi na siya ay sisipain ng boss ng Kenda Company sa loob ng 3 araw. Guess what? Si Jerick ay pinagalitan ng galit na si Mr. Heller. Hahaha. Sa pagsasalita tungkol dito, labis na nasiyahan si Cory, na parabang si Jerick, Claire, at ang iba pa ay labis na napahiya sa opisina ni Mr. Heller, na nagpagan ng loob niya. Gayunpaman, hindi niya binanggit kung paano pinahiya ni Jerick si Him at si Mr. Heller. Ang dahilan kung bakit niya ito itinago sa kanyang ama ay natural dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ama kung gaano siya kawalang silbi. Pagkarinig nito, hindi siya pinagdudahan ni Zapata. Tumango siya at sinabing, very good. This time, I believe that Jerick should know that he is no match for the Cuevas family at all. Sabi ni Cory, pare, tama ka. Siguradong kinakabahan ang batang ito ngayon. Pagkatapos, sinabi ni Cory sa kanyang ama, pare, dapat ba nating simulan ang ikalawang hakbang ng plano ngayon? Oo, simulan natin iyon. Tumango si Zapata. Sumang-ayon si Cory, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone, nag-dial ng isang numero, at nagsabi ng ilang mga salita. Sa 5-star hotel, bumalik si Jerick at ang 4 na babae sa presidential suite. Si Jerick ay umiinom ng kape, habang ang mga babae naman ay umiinom ng juice. Nakangiting sabi ni Claire kay Jerick, Jerick, pinalipad mo sa galit si Mr. Heller sa punong tanggapan ng Kenda Company kanina. Talagang kasiya siya. Ngumiti si Helene, tama. At mukhang namumutla ang lalaking iyon ni Cory. Malinaw, pinagalitan ni Jerick sina Mr. Heller at Cory sa punto ng malapit kamatayan,
na nagdulot kay Claire at sa iba pang tatlong babae. Para makahinga ng maluwag. Ang pagtutulungan sa pagitan ng pamilya Cuevas at Mr. Heller ay naging dahilan upang sila ay pumunta sa mess court ng walang bayad. Galit na galit sila sa ginawa nilang pagtawanan ng pamilya Cuevas ng ganito. Gayunpaman, pinahiya ni Jeric sina Mr. Heller at Cory sa huli, na naglabas din ng kanilang galit. Walang pakialam na sinabi ni Jeric, hinihiling nila ito. Sabi ni Claire, well, bagamat nasayang ang biyahe namin, ang susunod na layunin ng Evermore Group pagkatapos bumalik sa Eldoria ay sakupin ang lahat ng market ng Kende Company at Donald Company. Ang Evermore Group ay ganap na sisirain ang pamilya Cuevas, Kende Company, at Donald Company. Tuwang-tuwa rin sina Helene, Luna, at Julene. Nagningning ang kanilang mga mata habang sinabing, tama. Dapat nating talunin ang pamilya Cuevas at ang dalawang higanteng fast food. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Malapit nang maging asset ng Evermore Group ang pamilya Cuevas, Kende Company at Donald Company, mahinahong sabi ni Jeric habang umiinom ng kape. Agad namang napalingon ang apat na babae kay Jeric. Hindi sila makapaniwala. Sinabi lang ni Jeric na ang pamilya Cuevas, Kende Company, at Donald Company ay kontrolado niya ng Evermore Group. Paano ito naging posible? Ang Kende Company at Donald Company ay mga internasyonal na higanteng kumpanya, na bawat isa ay may halaga sa pamilihan na daan-daang bilyong dolyar. Nang tatanungin pa sana ni Claire si Jeric kung ano ang nangyayari, tumunog ang kanyang telepono. Sing-sing, sing-sing. Kinuha ni Jeric ang kanyang mobile phone at nalaman na mula ito sa hindi kilalang numero. Umupo si Claire sa tabi niya at nakita ang caller ID sa phone niya. Mayroon lamang isang numero na walang pangalan, alam niya na ito ay isang taong hindi kilala ni Jeric. Kaya, sinabi ni Claire kay Jeric, Jeric, ito ay isang hindi kilalang numero. Bakit hindi mo ibinaba ang tawag? Gayunpaman, sinabi ni Jeric. Hindi, kung minsan, ang isang hindi kilalang numero ay maaaring isang taong may mahalagang sasabihin sa iyo. Natarante si Claire. Talaga. Sumagot si Jeric, hello. Ikaw si Jeric, tama ba? Isang paos na boses ang nanggaling sa kabilang linya. Oo, ako si Jeric. Ang iyong kasintahan, si Elaine Powell, ay nasa aking mga kamay. Oh, ano ang gusto mo? May kalahating oras ka para pumunta sa Cuevas Manor. Kung hindi ka pupunta, kukunin mo ang bangkay ng girlfriend mo. Nang matapos magsalita ang lalaki ay ibinaba na niya ang telepono at tanging beep lang ang narinig sa telepono. Walang ekspresyong ibinaba ni Jeric ang telepono. Gayunpaman, nagulat si Claire, na nakaupo sa tabi niya. Sa wakas, tumingin si Claire kay Jeric at nagtanong, Jeric, may nagsabi sa telepono na nahuli niya ang girlfriend mo, si Elaine, sino siya? Tumingin si Jeric kay Claire at sinabing, di ba sinabi mo lang na girlfriend ko si Elaine? Nang marinig na may isa pang kasintahan si Jeric, ang apat na babae ay hindi lamang nagulat kundi nadama rin na ito nga. Normal. Alam nilang mayroon ng 8 kasintahan si Jeric. Kaya hindi nakakagulat na siya ay nagkaroon ng pang-9 na kasintahan. Kaya naman, napakalma ni Claire nang marinig niyang sinabi ni Jeric na girlfriend niya si Elaine ngunit hindi niya maiwasang magtanong, kakasabi lang ng kausap ng telepono na nahuli niya ang girlfriend mo at pinapunta ka sa Cuevas Manor sa loob ng kalahating oras. Ano ang nangyayari? Walang pakialam na sabi ni Jeric. Siyempre, hindi tayo kayang talunin ng pamilya Cuevas kaya kailangan nilang gumamit ng kasuklam-suklam na paraan para harapin. Sa amin, ito ang karaniwang paraan ng pamilya Cuevas. Nang marinig ito, tumango si Claire at ang 3 pang babae bilang pagsang-ayon. Dati, hindi sila matalo ni Neil sa negosyo at sa wakas ay kinuha sila sa pamamagitan ng puwersa. Ngayon, nahuli na ng pamilya Cuevas ang kasintahan ni Jeric para takutin siya. Jeric, pupunta ka ba sa Cuevas Manor? Tumingin si Claire kay Jeric at nagtanong. Isang salita lang ang sinabi ni Jeric, oo. Siyempre, pupunta si Jeric. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon upang sirain ang pamilya Cuevas. Sa mata ng ibang tao, ito ay isang mapanganib na lugar, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon para kay Jeric.
Nalaman na niya sa pamamagitan ng mata ng Diyos na nahuli ng pamilya Cuevas si Elaine, at maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para sirain sila ng tuluyan. Kabanata 978. Sa sandaling sinabi ni Jeric ang salitang, "Go, Claire" at ang iba pang tatlong babae ay nagpasya. "Jeric, ililigtas namin si Elaine kasama mo." Si Claire at ang iba ay hindi pa nakikita si Elaine noon, at ngayon lang nila narinig ang pangalang Elaine ngunit alam nilang hindi isang ordinaryong babae ang babaeng minahal ni Jeric. Kung hindi, hindi magugustuhan ni Jeric ang babaeng ito. Hanggat kasama niya si Jeric, magiging magkapatid sila sa hinaharap. Sa makatuwid, nadama ni Claire at ng iba pang tatlo na dapat nilang tulungan si Jeric na iligtas si Elaine. Marahil ito ay maaaring maging mas maaga silang magkapatid ni Elaine. Sinabi ni Jeric kay Claire at sa tatlo pa, "Paano ko hahayaang mag-alala ang aking apat na magagandang asawa dahil sa pamilya Cuevas? Hindi ko ba sila kayang harapin ng mag-isa?" Pagkarinig nito, si Claire at ang tatlo pang babae ay nakaramdam ng kat-ema sa kanilang mga puso. Lumalabas na labis na nag-aalala si Jeric sa kanila at ayaw niyang mag-alala sila sa pamilya Cuevas. Gayunpaman, tama si Jeric. Sa kanyang nakakatakot na lakas, talagang napakadali para sa kanya na makitungo sa pamilya Cuevas. Bago naging magsasaka si Claire at ang tatlo pang babae, baka nabahala sila nang mabalitaan nilang mag-isa ang pakikitungo ni Jeric sa pamilya Cuevas. Gayunpaman, pagkatapos maging isang cultivator, hindi na nila iyon iisipin dahil ang mga mandirigma mula sa sekular na mundo at ang mga cultivator ay hindi sa parehong antas. Sa harap ng isang cultivator, kahit isang mandirigma sa tuktok ng martial arts realm ay maaari lamang mapatay sa loob ng ilang segundo. Pero, Jeric, gusto kong puntahan si Elaine. Okay lang ba? Tumingin si Claire kay Jeric at mahinang nagtanong. Napaisip si Jeric. Kung tumanggi siya, iisipin ni Claire na iba ang pakikitungo niya kay Elaine. Sa ganitong paraan, may isip ng apat na babae na mas mahal niya si Elaine at hindi sila pinansin. Dapat niyang mahalin ang bawat isa sa kanyang mga kasintahan ng pantay-pantay. Kaya, sinabi ni Jeric kay Claire at sa iba pa, "Bueno, dahil gusto mong makilala si Elaine ng gusto, sumama ka sa akin. Ngunit may isang bagay na dapat kong sabihin, hindi mo kailangang makitungo sa pamilya Cuevas. Hindi mo kailangang kumilos at magagawa ko ito." Hindi. Sabay na tumango si Claire at ang tatlo pang babae. "Sige, titingnan lang namin." Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Jeric, Claire, at ang iba pang mga babae sa tarangkahan ng estate ng pamilya Cuevas. Bumukas ang pinto ng estate, at hindi napigilan ng mga bodyguard si Jeric na makapasok. Hindi nagtagal ay dumating ang kotse sa estate, sa harap ng isang hindi pangkaraniwang engrandi at marangyang manor. Pagkatapos, lumabas si Jeric at ang apat na babae mula sa. Maya-maya pa ay nakita na nila si Cory na papalabas ng mansyon. "Mr. Agosta, Miss Carter, maligayang pagdating sa tirahan ng pamilya Cuevas. Isang malaking karangalan na makasama ka rito," sabi ni Cory kay Jeric. At ang iba ay nakangiti. Sa likod ni Cory ay dalawang nakatatanda sa kulay abong robe. Masasabi ni Jeric sa isang sulyap na ang dalawang nakatatandang kulay abo na nakasuot ay may kamanghamanghang mga aura at itinatago ang kanilang lakas. Martial gods talaga sila. May mga martial gods talaga sa pamilya Cuevas. Higit pa rito, ang dalawang martial god na ito ay nakatayo sa likuran niya, malinaw na pinuprotektahan siya. Upang magkaroon ng dalawang martial gods upang protektahan ang mga miyembro ng pamilya Cuevas, tila ang pamilya Cuevas ay hindi pangkaraniwan. Ngumiti din si Jeric. "Hindi ko inaasahan na makikilala kita ng ganoon kaga, Mr. Cuevas. Nagkataon lang." Ngumisi si Cory. "Tama, tadhana, kapalaran talaga." Pero bagamat sinabi niyang tadhana na, naisip niya sa kanyang sarili, "Hehe, malalaman mo rin mamaya na ang tadhana ang maghahatid sa iyo sa iyong kamatayan." Sa ganitong paraan pakiusap, Mr. Agosta at Miss Carter. Gitling. Walang takot na sinundan ni Jeric si Cory sa manor, na sinundan ng apat na babae.
Pagpasok pa lang nila sa mansyon, nakita nila ang isang maluwang na bulwagan na napapaligiran ng mga taong nakatayo habang ang kanilang mga kamay ay nakapulupot sa kanilang mga likuran. Ang ilan ay nasa katanghaliang gulang at ang ilan ay matanda na, at lahat sila ay nakasuot ng itim na damit para sa pagsasanay. Mayroong humigit kumulang 50 katao na nakauniporme ng martial arts, at kitang-kita nila ang nakakamanghal na aura mula sa mga taong ito. Ang malakas na aura na kanilang ibinuga ay nagparamdam kay Jeric at sa mga babae na para silang magkaaway. Kabanata 979. Sa sofa sa sala nakaupo sina Zapata, Sean, Neil Shaw, Alan, at Zed Cuevas. Itinuon ni Zapata ang nagbabagang tingin kay Jeric. Nang makita ni Sean at Neil si Jeric, kumislap ang kanilang mga mata sa puot. Hindi nila nakalimutan na si Jeric ang naging dahilan ng pagkawala ng lahat ng kapangyarihan at katayuan nila sa pamilya. Napangiti si Cory at sinabi kay Jeric, Claire, at sa iba pa, maupo kayo. Walang pagdadalawang isip na umupo si Jeric sa sofa. Pagkatapos, tumingin si Jeric kay Zapata at sinabing, Zapata, hiniling mo sa isang tao na hulihin ang aking kasintahan, si Elaine, at gusto mong pumunta ako sa Cuevas Manor. Ano ba talaga ang gusto mo? Bakas sa mga mata ni Zapata ang galit dahil kakaunti lang ang nang-ahas na tawagin siya sa kanyang pangalan. Ang mga nang-ahas na tawagin siya sa kanyang pangalan ay kapareho niya ng henerasyon, at lahat sila ay big shots, ngunit si Jeric, isang binata sa kanyang 20s, ay naglakas loob na gawin ito sa publiko. Nagalit nga si Zapata, pero ang mas ikinagulat niya ay alam ni Jeric ang pangalan niya. Alam ni Zapata na kakaunti lang sa Eldoria ang nakakaalam ng kanyang pangalan. Kahit sa Mescourt, tanging ang mga pinuno ng malalaking pamilya at konsorsyum ang nakakaalam ng kanyang pangalan at pag-iral. Masasabing matagal nang nagretiro behind the scenes si Zapata at bihirang lumabas sa publiko, lalo pa sa media at TV. Ngunit si Zapata, na maaaring panatilihing mababa ang profile, ay hindi nawala sa mundo ng negosyo at mas mataas na uri. Sa kabaligtaran, nagtago siya sa likod ng mga eksena at kontrolado ang malaking imperyo ng negosyo at mga koneksyon ng pamilya Cuevas. Kaya naman, talagang lampas sa kanyang inaasahan na alam ni Jeric ang kanyang pangalan. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Jeric ang pangalan niya. Gayunpaman, naramdaman ni Zapata na si Jeric ay hindi isang ordinaryong tao. Malamang na nalaman na niya ang lahat tungkol sa pamilya Cuevas. Habang iniisip ito ni Zapata, mas determinado siyang patayin si Jeric. Tinitigan ni Zapata si Jeric na may matalas na mga mata at sinabing, Jeric, paano mo ako nakilala? Sige, sasagutin ko ang iyong mga tanong. Sinuway mo ang eksklusibong karapatan sa pamamahala ng pamilya Cuevas sa Eldoria, inalis ang mga pagpatay sa martial arts ng anak at apo, at sinunog ang Cuevas Manor sa Cover Island. Ang ginawa mo ay ang iyong pamilya ay hindi mapapatawad, kung maaari mong iwanan ang aking pamilya. Ligtas, baliin ang iyong mga braso at binti. Nang marinig ito, tumawa si Jeric, at lumakas ang kanyang tawa, na mahirap kontrolin, hahaha, hahaha, nang makita si Jeric na tumatawa ng hindi mapigilan, sina Zapata, Cory, at ang iba pang miyembro ng pamilya Cuevas ay nagalit. Lalo na si Zapata, na noon pa man ay magalang. Walang nang-ahas na suwayan siya. Kailan pa napahagalpak ng tawa ang kabilang partido nang matapos siyang magsalita. Kabanata 980. Kung hindi ito isang insulto, kung gayon ano. Sa mata ni Zapata, si Jeric ay talagang mapangahas at mayabang sa sukdulan. Walang kamalay-malay na naikuyom ni Zapata ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng nakakatakot na liwanag. Nararapat na mamatay si Jeric. Tapos ka na tumawa. Mr. Agosta. Hindi na nakatiis si Zapata at sinigawan si Jeric na malakas ang tawa. Sa wakas ay tumigil si Jeric sa pagtawa, ngunit may pidgel ng ngiti pa rin sa kanyang mukha. Sinabi niya kay Zapata, I'm sorry, sir. I really can't help it. Hahaha. Naikuyom ni Zapata ang kanyang mga kamao nang mahigpit na halos magdugo na ang kanyang mga palon. Masyadong malayo ang napuntahan ni Jeric. Tuluyan nang tumigil sa pagtawa si Jeric.
Sir, masyadong kabalbalan ang sinabi mo. Hindi ko napigilan ang tawa ko sandali. Not to mention that I can't break my arms and legs at all, kahit ang mga babae ko dito ay hindi mo mahuhuli. Kumunot ang noo ni Zapata. May galit din sa mga mata nila Cory, Sean at iba pa. Sa kanilang opinyon, mayabang si Jeric at minamaliit ang pamilya Cuevas na ikinagalit nila. How dare he say na hindi nila mahuli ang mga babae? Alam ni Sean at ng kanyang anak na si Claire at Helene ay walang alam sa martial arts, ngunit kahit na alam ito nina Julene at Luna, maaaring talunin sila ng sinumang random martialist sa Cuevas, Manor. Siyempre, hindi alam ng pamilya Cuevas na naging cultivator ang mga babae sa tulong ni Jeric. Kaya naman, sa kanilang opinyon, kung sinabi ni Jeric na walang magagawa ang pamilya Cuevas sa mga babaeng ito, halatang hindi niya ito sineryoso. Sige, dahil masyado mong minamaliit ang pamilya Cuevas, ipapakita namin sa iyo kung may kakayahan kaming gawin iyon. Malamig na sabi ni Zapata. Pagkatapos ay matalim niyang tiningnan ang dalawang nakatatandang kulay abo na nakasuot ng damit na sumunod kay Cory sa paligid ng sala at sinabing, Xavier, William, putulin mo muna ang kanyang mga braso.